Okay, so good morning po sa ating lahat. Another opportunity na makapag-aral ulit tayo sa salita ng Panginoon. So, alam niyo po, napakahalaga po na pag-aralan ang Biblia. So, actually, karamihan po ay hindi pinag-aaralan ang Biblia, pero ito po ay isa sa mga dapat po nating malaman. Alam niyo po, ang Biblia ay napakatagal na libro, pero pag binabasa natin ay laging bago yung laman. Okay? At isa pa, marami pong na-transform, marami pong nabagong buhay dahil po sa Biblia. Kaya, sa umagang ito po ay gamitin po natin yung word natin, how to study the Bible. How? Paano ba? So yun po yung isa sa ano natin, how to study the Bible. Yan. So paano ba? Yung binubuklat lang ba natin at binabasa or kailangan pa ng dapat malaman? Alam niyo po, marami tayong pwedeng alamin sa Bible po natin. Sa 2 Timothy, ito po yung verse natin. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ito po ang sinasabi, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kung mapansin niyo po dyan yung salitang study, so ito po yung napakahalaga po yung study. So, bakit po? Kasi, pag hindi natin aralin ang Bible, paano magiging workman ang isang believer? Okay? So first study, bago siya magiging workman or workers or ministers. So napakahalaga po yan. First na step study, and then bago siya maging minister or maging preacher or teacher, ito po yung first na requirements. First na ni-required is mag-aral. So a workman, after studying, like for example, after siyang natuto, siya naging worker, preacher, teacher, or isang believer. So a workman approved unto God. A workman approved unto God, and then a workman needeth not to be ashamed. So, ayan po. First, study, bago siya maging worker, workman, minister, preacher, teachers, o ano pa yung ibang tawag. And then, a workman approved unto God, a workman needed not to be ashamed. So, sino ngayon ang ni-required na mag-aral? Yung mga saved. Yung mga saved or mga believers. Yan po ang ni-required na mag-aral. So, since na tayo po ay mga mananampalataya, tayo po ay required na mag-aral. Kaya meron na every Sunday na may mga pag-aaral. Every Sunday na ginagawa natin yung ganitong fellowship for nurturing, for edification. Okay? Kasi ito po yung pinaka goal po natin, approve unto God. So pwede ba na ang tao ay hindi siya nahihiyang ipapangaral yung salita ng Panginoon? Marami pong ganon. Pero ang issue, ang tanong, yun ba approve unto God? Okay? So, ang goal natin sa umagang ito, paano ba tayo maging approve sa ating Panginoon? So kailangan po natin ang isang method, the divine method, kung paano natin
mapag-aralan ang salita ng Panginoon. Okay? So, sa Acts chapter 11, sige nga, kung sinang makakita na lang kasi para mabilis tayo. Acts 17:11. Acts 17:11. Pakibasa? Sige, lakasan mo. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether Search, those right? things were so. Ano po nang napansin nyo? Search the scriptures. Pag sinasabing search the scriptures, daily, sa tingin niyo po, anong ibig sabihin ng daily? Everyday. So, sinong nakakagawa niyan na inaaral ang salita ng Panginoon daily? Wala, di ba? Wala. Kaya nga mayroon tayong every Sunday dito. Kasi, alam niyo po, walang nakakagawa talaga na daily pinag-aaralan ang salita ng Panginoon. Kumbaga, once lang po tayo, once in a week, na pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon. Pero ang ni-required ay daily. So, ibig sabihin, pag ang idea na daily, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon ay hindi lang po minsanan. Dapat habang buhay po, pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon. Kasi, ang idea po is daily. So, yun po yung concept para tayo po ay lumago, lalo na sa ating paniniwala. Search the scriptures daily. Ngayon, paano natin i-search? Paano natin aralin ang Bible? Yun po yung pag-uusapan natin. Kasi, mayroon pong tinatawag na method na dapat nating malalaman para mas madali nating maunawaan ang Bible. So, ano yung method? Ang method po na matatagpuan natin dito sa 2 Timothy 2:15, rightly dividing the word of truth. The word of truth. So ito po yung method na dapat nating malaman. Kasi mahirap po na walang guide. Mahirap po na walang guide sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So dapat mayroon po tayong guide para mas mapadali. Okay? Para mas mapadali ang pag-aaral sa salita ng Panginoon. Rightly dividing the word of truth. Sa Bible po natin, mayroong 66 books. Ang Bible natin, mayroong 66 books. Kailangan po aralin natin using the method of right division. Okay, halimbawa, ito yung sa Genesis hanggang sa Book of Revelation. So, meron tayong 66 books at using the right division method, ito po ay na-divide into three set of time. So, pakibasa po, anong tawag dito? Ephesians chapter 2, verse 11 and 12. Sige, basahin nyo para mabilis. Sige, bakasan nyo. Ephesians chapter 2. Ephesians 2:11 hanggang 12. Wherefore remember that you being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hand, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope, and without God in the world. Alright, so malinaw po dito sa Ephesians 2:11 and 12, ang tawag po dito ay time past. So time past, na-mention po doon, under the time past ay yung Israel and Gentiles ay hindi sila magkaparehas. So ito yung Israel and then yung Gentile.
mapansin niyo po, dito sa binasa ay hindi isang grupo ang Israel at saka Gentile. Pag sinasabing Israel, ito po yung 12 tribes ng Israel. Outside the 12 tribes of Israel, ang tawag po mga Gentiles. Ang tawag po sa atin mga kapatid, Gentiles under the time past. Hindi tayo kasama sa bayan ng Israel. So ayon doon sa nabasa natin, ang mga Gentiles ay without God. Without Christ. At saka no hope. Yung mga Israel, sila naman yung tinatawag na chosen people, covenant people. Sila po ay tinatawag na holy nation. So mayroong tinatawag na wall of partition po dito. Okay, middle wall of partition. Mayroong nag-divide sa dalawang group. Kaya ang mga Gentiles, pag pupunta doon sa lugar ng Israel, sila tinatawag na strangers, without God, without Christ, no hope. At ano po ang direction supposed to be ng mga Gentiles during the time past? Ang direction po ng mga Gentiles, since na ang mga Gentile without God, without Christ, no hope, ay sa lake of fire. Yun yung original na naging direction natin noon under the time past. Kasi nga, ayon sa binasa, Gentiles were without God, without Christ, no hope, aliens, strangers from the covenant of Israel. So ang Israel po na i-describe as chosen people, covenant people, holy nation. Dito naman, anong tawag dito sa part na ito, pakibasa? Ephesians chapter 2 verse 13. Okay. Ephesians 2:13. But now in Christ Jesus, you who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. So, mayroong tinatawag na but now. So, after the death of Jesus Christ, yung dalawang group na magkahiwalay ay ginawang isang group. Okay, yung Israel at saka Gentiles ay ginawang one. Okay, ginawang iisang group na lang. Ikumpara sa time past, Israel and Gentiles ay hindi po magkasama. Under the but now, Israel and Gentiles ginawa pong isang group after the death of Christ. Dito naman tayo banda sa isang part, Ephesians 2:7. 2 verse 7. That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. So ang Bible natin ay may time past, but now, ages to come. So ano yung mga books under the time past? Ang mga books under the time past, start ka sa Genesis hanggang sa Book of John, and then part ng Acts 1 to 12. So ang pinag-uusapan, time past. And then mga books na para sa but now, nag-describe sa but now, start sa Romans hanggang Philemon. And then, ages to come, start naman sa Hebrews to the book of Revelation. So, sa puntong ito, mas madali nating maano ang Bible. Kasi, time past, Genesis to the book of John, part ng Acts 1 to 12, but now, Acts 13 to 28, Acts 13 to 28, Romans to Philemon ang pinag-uusapan now. Then ages to come, Hebrews to Revelation ang pinag-uusapan more on future. So mas madali nating mapag-aralan ang Bible. So under the time past, Israel and Gentiles hindi iisang grupo kasi mayroong wall of partition
na nag-divide sa dalawang group. Ngayon, pa-backward tayo. From cross backward. So ito yung birth ng ating Panginoong Hesus, Jesus. Birth ng ating Panginoon. So hindi pa siya namatay. Kasi nung namatay siya, doon nagkaroon ng changes sa program. So during his birth, basahin natin, anong purpose nung siya ipinanganak? Mateo, pakibasa, 1:21. Mateo 1:21. Sige. 1:21 ng Mateo. Sige, para mabilis tayo. And she shall bring forth a son, Hmm? and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Alright. So, he came to save his people. Sa part na ito, sino yung kanyang bayan? Israel. Yes? Israel. Kasi under the time pass, ang mga Gentiles without God, without Christ, no hope, aliens, strangers. Therefore, nung dumating si Jesus Christ, nung siya ipinanganak, ang iligtas niya yung bayang Israel. Yun po ang kanyang purpose. Idagdag pa natin. Kung mailigtas ang bayang Israel, siya po'y kanyang paghaharian. Kaya nung ipinanganak si Jesus Christ, hinahanap na saan yung King of the Jews. Mateo 2 verse 2. Pakibasa yung Mateo chapter 2 verse 2. saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship Okay. him. So si Jesus Christ, aside from iligtas niyang bayang Israel, siya din ay maghahari sa bayang Israel. Ngayon, ano yung kanyang ibanghilyo nung siya'y dumating? Ano yung gospel nung siya'y dumating? Pakibasa po ang Mateo 4:17. Mateo 4:17, kung ano yung ibanghilyo ni Cristo. Sige. From that time, Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, ang ipinapangaral niya ay tungkol sa kingdom. Okay? Bakit kingdom? Yes, dahil ang Israel, sila po yung nag-aantay ng king. Kingdom. So, ipinapangaral ng ating Panginoon ang tungkol sa kaharian at pumili siya ng mga 12 apostol. Yung mga 12 apostles, pumili siya. Bakit 12? Para sa 12 tribo ng Israel. Tandaan po natin, ang Israel mayroong 12 tribes. Pumili si Jesus Christ ng 12 apostles para maging representative sa 12 tribes ng Israel. At itong 12 ito ay inutusan na pupunta sa mga Israel. Pakibasa ang Mateo 10, 5-6. Sige. These 12 Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans, enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. So, saan pupunta ang mga 12 apostol ayon sa utos ng Panginoon? Sa Israel. Kasi sabi niya, go not into the way of the Gentiles, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Ibig sabihin po, nung dumating si Jesus Christ, ang kanyang iligtas ang bayang Israel dahil yun ang kanyang unang misyon. At paghaharian niya ang bayang Israel. Mayroon bang naniniwala? Mayroon po. Ang tawag little flock. Little flock. May naniniwala ang mga Israelites kay Jesus Christ. Ang tawag little flock. At si Jesus maghahari na sa bayang ito, sa little flock. Pakibasa po ang Luke 12:32. Luke 12:32. Sige. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the So, kingdom. sa mga believing Israel, maghahari ang ating Panginoon Hesus sa time na ito. Dahil backward pa tayo sa time ni Moses. Sa time ni Moses, dito po ibinigay
ang law na ang mga kautosang ito para lang din sa Israel. So ang mga Gentiles sa time na ito ay hindi kasama sa mga kautusan. Ito po ay ibinigay ng Panginoon kay Moses. Basahin niyo po yung Exodus chapter 20. Exodus 20, 1 hanggang 17. Ganun na lang para makita niyo yung mga kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moses para sa bayang Israel. Sige po. Exodus 20, 1 to 17. 21 to 17. And God spake all these words, saying, I am the I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, and shewing mercy on the thousand of them that love me, and keep my commandments. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Remember the Sabbath day, to keep it holy. 6 days shalt thou labor, and do all thy work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day, and hallowed it. Honor thy father and thy mother, that thy day may belong upon the land which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness against thy neighbor, thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Okay, so malinaw po yun yung commandments na ibinigay ng Panginoon kay Moses. Yan ay 10 lang na-mention doon. Pero actually, mayroon pong 613. Kasama na po doon yung 10 commandments. Mayroon pong 630 na na-divide. Sa tatlo, mayroon pong ceremonial, moral, civil. Ito po ay na-divide. Yung 613, yung binasa natin kanina ay 10 lang po yun. Hindi lang po 10 ha. 613 po ang law na ibinigay ng Panginoon para sa bayang Israel. At napakatindi po sa time na ito, dapat nilang sundin. Kasi once na susundin nila yon, sila po ay tatawaging righteous. Pakibasa po yung Deuteronomy 24, 26, 25. Deuteronomy 6, 24, 25, na pag sinusunod po nila ang mga kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moses, sila po ay tatawaging righteous sa Deuteronomy chapter 6, 24, 25. And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God, for our good always, that He might preserve us alive, as it is at this day. And it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God, as He had commanded us. Okay?
So, mayroon pong maging ano sila, kung sinusunod, sila po ay maging righteous. Ito po, maging righteous ang Israel kung sinusunod. Idagdag niyo po yung Romans 2:13. Romans 2:13, patunay na sa panahon ni Moses ay mayroon pong condition ang kanilang righteousness, mayroon pong condition para sila ay ma-justify sa harapan ng Panginoon. Dapat nilang gagawin yung condition. Pakibasa, 2:13. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be So justified. the doers of the law shall be justified. Sino po? Yung mga Israelites. Bakit? Yung mga Gentiles ay hindi kasaklaw po ng mga kautusan na ibinigay ng kay Moses para sa bayang Israel. Romans 2:14. Romans 2:14, para makita niyo po na ang mga Gentiles ay walang ibinigay na kautusan dahil unang-una, under the time pass, ang mga hintil, walang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa. 2:14. For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these having not the law, are a law unto themselves. Ayan. So wala tayong kautusan na ibinigay ng Panginoon under the time pass kasi ang estado natin, ulitin ko po, walang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa at hindi saklaw ng mga kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moses. Okay? Dahil sa time ni Abraham, sa panahon ni Abraham, ang Panginoon mayroon siyang promise para sa bayang Israel sa Genesis chapter 12, 1-3. Para malaman niyo po yung plano ng Panginoon kay Abraham para sa mga Israelites. 12, 1-3 ng Genesis. Now the Lord hath said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth bless. Okay, so yun yung covenant ng Panginoon kay Abraham na sa pamagitan ng kanyang lahi, sila'y magiging blessing sa ibang bansa. So, pangako ng kay Abraham yon, itong mga Israelites, later on, sila'y maging channel of blessing sa mga hintel. Okay? And then, sa panahon ni Noah. Sa panahon ni Noah naman, since na sila lang yung nagiging natirang tao after the flood, ay mayroong pangako ang Panginoon to multiply their seed. Replenish the earth, Noah. Si Noah. Basahin po natin yung Genesis 9, 1-3. Sige po, Genesis And God has no 9, 1-3. Sige. And And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth. And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all the movement upon the earth, and upon all the fishes of the sea. Into your hand are they delivered. Alright. Every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. Okay, so pwede silang kumain ng karne. Sa panahon ni Noah, after the flood, pwede silang kumain ng karne, fruits and vegetables. Pero sa panahon ni Adan, ay hindi sila pwedeng kumain ng karne, kundi yung fruits and vegetable lang. Sa pakibasa nyo, sa panahon ni Adam, Genesis tayo, 1:29. Ang kainin lang nila sa time na ito ay fruits and vegetables. Sige. And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of the whole earth, and
And every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for an. So pwede, yun yung instruction ng Panginoon kay Adam, na ang kainin lang nila fruits and vegetables, walang karne. Sa panahon ni Noah, ang instruction ng Panginoon, pwede na silang kumain ng karne, fruits and vegetables, and then karne. Pero pagdating kay Moses, mayroong unclean. Hindi lahat ng animals na pwedeng kainin, mayroon pong clean at saka unclean. Sa time ni Noah, wala. Sa time ni Moses, mayroon pong clean at saka unclean animals. Yung baboy, hindi pwedeng kainin. Pakibasa po yung sa Leviticus 11. Leviticus 11, 8 to 10. Of their flesh shall ye not eat, and their Backward sa 7. Sige. Sige. Leviticus pa rin, tapos start sa 7. And the swine, though he divide the hoof, and be cloven footed, yet he cheweth not the cud. He is unclean to you. Of their flesh shall ye not eat, and their carcass shall ye not touch. They are unclean to you. These shall ye eat of all that are in the waters. Whatsoever hath fins and scales in the waters, in the seas and in the rivers, them shall ye eat. And all that have not fins and scales in the seas, and in the rivers of all that move in the waters, and of any living thing which is in the water, they shall be an abomination unto you. Ayan. So ang tanong, yung mga binasa natin, kanino iniutos ng Panginoon? Sa Israel, di ba? Ibinigay ng pan kay Moses, and then si Moses, sinabi niya sa bayang Israel. Kaya tungkol sa mga pinagbabawal na food, pinagbabawal ng Panginoon during the time of Moses, doon sa mga Israel. Pero before kay Moses, pwedeng kainin lahat ng mga animals sa time ni Noah. Pero sa time ni Adam, hindi pwede. Fruits and vegetables. So under the time pass, hindi kasama ang mga Gentiles doon sa instruction na binasa po natin dahil ang mga Gentiles ay hindi saklaw doon sa mga kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moses at yung iba pa na na-mention under sa time pass program. So ganito po, nung dumating si Jesus Christ, ang kanyang purpose, iligtas ang bayang Israel para maghari siya sa bayang Israel. Pumili siya ng mga 12 apostol para sa bayang Israel. At alam niyo po, ipinapangaral nila ang tungkol sa kaharian at kailangan nilang magpabautismo para malinisan ang kanilang kasalanan. Basahin po natin ang Mark 1:4 muna tayo. Mark 1:4. So kailangan po nila ang water baptism for the remission of sin. John did baptize in the wilderness and preach the baptism of repentance for the remission of sins. So for the remission of sins sa kanila, kailangan ang water baptism. Sa panahon ni Moses, ang remission of sins, kailangan nilang mag-alay ng mga animal sacrifices during that time. Pero nung dumating si Jesus Christ, ay ini-required ang bautismo sa tubig for the remission of sins sa time na ito. Okay, ngayon, ang mga nanampalataya ay pinangakuhan din ng Panginoon. Yung little flock ay pinangakuhan ng Panginoon para sila'y hindi na magkasala pa. Pakibasa ang John chapter 10:27 to 29. Para malaman nyo yung pangako ng Panginoon sa mga naniniwala na mga Israelites. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave
able to pluck them out of my father's hand. So yun po yung pangako ng Panginoon sa mga Israelites na para hindi na sila magkakamali, sinecured yung kanilang buhay sa puntong ito. Pero ganun pa man, patuloy na ipinapangaral ng ating Panginoon at maging ang mga apostol ang tungkol sa paghahari kasi yun yung pinaka-intensyon ng Panginoon maghari sa bayang Israel. Kaya ipinapangaral ang tungkol sa kaharian. Tanong, sila ba, ang Israel ba ay totally tinanggap ang Panginoon? Hindi. Kanilang pinatay ang Panginoong Hesus na sana yun ay maghahari sa kanila. Pinatay nila. Pero sabi ng Panginoon na siya po'y mag-resurrect. Siya po'y mag-resurrect on the third day. Ngayon, nung siya ipinako sa cross, ano ang kanyang isa pang purpose nung siya'y namatay sa cross? Isa sa kanyang purpose nung siya'y namatay ay wakasan yung kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moses under the time pass. Kaya nung siya'y namatay, ito po yung sinabi, Romans 10:4. Romans 10:4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. So, ano po ang nangyari? Nung siya'y namatay sa cross, yung law na ito, hanggang dito lang sa cross. Kaya sabi doon sa binasa natin, Christ is the end of the law for righteousness. Noon, ang law of Moses ang basis para sila'y maging righteous. Pero dito po, hindi na. Kasi ang kautusan ay hanggang dito na lang sa cross nung siya'y namatay. Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth in Christ in His word. Dagdag pa natin. Aside from law of Moses, tinanggal niya yung wall of partition, tinanggal din niya. Pakibasa, Ephesians chapter 2:14 hanggang 15. Sige. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. Alright, so inabolish din niya ito, yung wall of partition. Yung wall of partition, nung siya'y namatay, ay inabolish din niya. So, ibig sabihin, yung Israel and Gentiles, pagdating dito, ay wala ng division. Iisang grupo na lang. Anong sabi doon? For to make in himself of twain one new man. Basahin niyo ulit yung 15. Yung verse 15. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments, Sige, tuloy. commandments contained in ordinances, for to make in himself Of twain. one new man, so making peace. So yung sinabing twain one human, yung Israel and Gentiles, iisa na lang. Iisang group na lang. Banda dito, twain one new man. Okay, so yun yung isang purpose nung si Kristo'y namatay, wakasan niya yung mga alituntunin na ibinigay ng Panginoon Moses at yung wall of partition para yung dalawang group ay pag-iisahin. So ngayon, nung ang Panginoon ay bago siya umakyat, ang mga apostles ay kanyang inutusan din bago siya umakyat. Doon sa Matthew 28:19. Matthew 28:19. Sige. Matthew 28. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So, ang mga 12 apostles pa rin, so inutusan sila, all nations. So, nations, ibig sabihin, wala nang distinction pa banda dito. Israel and Gentiles ay mayroon na pong chance na maligtas.
ayon sa binasa natin, nations. Pupunta sila sa nations. Pero may starting point sila. Acts 1:8. Acts 1:8. Saan sila mag-start? But ye shall receive power. After that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ayan. So, start sa Jerusalem, Judea, Samaria, and then Gentiles na yung last doon. So, good news din yan para sa atin kung tutusin. Kasi noon, bago siya namatay, ang utos lang niya sa mga apostol sa Israel lang. Pero after his death, after his resurrection, inikinumission ulit niya yung mga apostles pumunta sa lahat ng bansa, pero mag-start sila sa Jerusalem, Judea, Samaria, and then to the Gentiles. Pero ang nangyari po, mga kapatid, ay hindi nag-materialize kasi nagkaroon ng persecution. Nagkaroon ng persecution, pinagpapatay nila ang mga followers ng ating Panginoon kaya dahilan na sila ay na-scattered. Okay? At ang nangunguna sa persecution ay si Saul. Si Saul na naging Paul. Si Saul ang nangunguna sa persecution para hindi na ma-spread yung tungkol sa kaharian, tungkol sa pangaral ng kaharian ng Diyos. So ito po ang nangyari sa Acts 8, 1-4. Pakibasa. Acts 8, 1-4. And Saul was consenting unto his death, and at the time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. And the old man carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him. As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house, and hailing men and women, committed them to prison. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Okay. So yung mga believers na yon, dumami lang po yan nung dumating ang Pentecostes. Okay? Nung dumating yung Pentecost, doon po dumami yung mga believers ayon sa Acts 2, 1-4. Na dahilan, ayan po yung pinersecute ni Saul. Yung mga believers na yon, dumami lang po yon no? Sa time na kung saan dumating ang Pentecostes at na-empower sila ng Espiritu. Sa Acts 2, 1-4, basahin nyo. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. And it filled all the houses where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues, like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the spirits gave them utterance. So, napansin niyo po, nakapagsalita sila ng iba't ibang wika nung dumating ang Holy Spirit sa Day of Pentecost. Sa Day of Pentecost, nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Bakit kailangan magsalita sila ng iba't ibang wika? Dahil ang mission nila, all nations. So, kailangan po makapagsalita sila ng wika ng ibang nasyon. So, yun po ay nangyari. Sa Pentecost, nakapagsalita sila ng iba't ibang wika, yun po yung empowerment ng Espiritu na kanilang tinanggap. At yan po yung mga pinersecute ni Saul that time kasi dumami agad ang mga believers. So nung dumami ang mga believers, napunta sa iba't ibang lugar, itong si Saul ay sinusundan niya. Kung saan yung mga believers sinusundan niya para patayin. At ganito po ang nangyari.
nung habang nag-travel siya papuntang Damascus para patayin, pahirapan ng mga believers doon, siya mayroon pong nangyari. Pakibasa Acts 9, 1-5. And Saul yet breathing out threatenings and slaughter against the discipline of the Lord went unto the high priest, and desired of him letters to Damascus of the synagogues, that if he found any of these way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined around about him a light from heaven. And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Okay, so ganito po ang nangyari. Ito po ang nangyari Natuloy ba si Saul na pumunta sa Damascus? Hindi, kasi na-convert siya along the way. So nung siya na-convert, hindi na siya persecutor. Nung siya na-convert, siya po'y naging preacher. Direct sa mga hintel. Pakibasa yung verse 15. Acts 9:15. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. So, ito po ang nangyari. Itong si Saul na-convert. Ipinadala sa mga Gentiles at tuturuan din niya yung mga Israel. So, hindi na siya naging persecutor, siya naging preacher. Since na siya para sa hintel, ang kanyang pangalan pinalitan ng Paul. Gentile name. Dahil siya yung apostol natin. Yung 12 apostle kanina ay pinili para sa Israel. Pero ngayon po, ang Panginoon pumili ng apostle para sa mga hintel. Pakibasa po yung Romans 11:13. Romans 11:13. For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. So, apostle natin palang mga hintel, si Apostle Paul, hindi yung 12. Si Apostol Pablo at yung kanyang ipinapangaral ay hindi parehas sa kanila tungkol sa kingdom. Ang ipinapangaral ni Apostol Pablo, basahin natin, Acts 20:24. Acts 20:24. Ano yung kanyang ipinapangaral? Parehas ba sa pangalan ng mga 12 apostol? But none of these things move me, neither found I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So ang kanyang pangaral po ay Gospel of Grace. Hindi po ito. Hindi parehas ang kanilang pangaral kasi si Apostol Pablo ay apostol para sa mga hintel. So ang ipinapangaral ay tungkol na po sa cross. So pag sinasabing the gospel of the grace of God, ang nilalaman po dito ay yung finished work ng Panginoon. Pakibasa yung 1 Corinthians 15:1-4. Yun po yung content. 1 Corinthians 15:1-4. Sige. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to Scriptures. Okay, sige tuloy. And that he has buried, and that he rose again the third day according to the Scripture. Okay, so yun po yung gospel ngayon. Yung Christ, death, burial, and resurrection, yun yung ebanghelyo ngayon na dapat paniniwalaan. Hindi katulad ng pangangaral ng mga 12 apostol ay tungkol sa paghahari ng Panginoon, pero ito'y kanilang tinanggihan, pinatay nilang Mesyas, kaya hindi natuloy na maghari. Ngayon, nagkaroon ng changes sa programa ng Panginoon
pumili siya ng isang apostol na si Pablo at kanyang ipinapangaral yung work ni Christ sa cross. At yung programang ito ay hindi continuation sa programa na naumpisahan ng mga apostles. So ito po ay separate program, a program na ibinigay, inirevealed ng Panginoon kay Pablo. Pakibasa yung Romans 16:25 para makita nyo na mayroong bagong programa ang Panginoon na inirevealed kay Pablo. Now to him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. Okay, so isang programa before the world began and then revealed kay Apostle Paul. So isang programa na nakatago. Okay, isang programa na nakatago at ito'y inireveal ng Panginoon kay Apostle Paul. Itong programang ito, pakibasa ang Ephesians 3:1-3. Anong programa ito? For this cause I Sige. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. So kanino inireveal yung mystery? Kay Apostle Paul. Noon, hindi nila alam. Kay Apostle Paul inireveal. At good news, si Pablo, apostol nating mga hintel, sa kanya po inireveal. Anong klaseng programang ito? Ang programang ito ay heavenly. Ito po yung programa na heavenly. Hindi parehas sa programa ng Panginoon sa mga Israel ay earthly. Ito po ay earthly. Ang programa po dito ay heavenly. Kaya lahat ng mga believers ngayon ay sa heaven sila pupunta. Ang citizenship ng mga believers under grace ay sa heaven. Pakibasa Philippians 3:20. Ang citizenship natin nasaan na? Pakibasa. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. So ang ating citizenship na, yung mga believers under this present time, ang naniniwala sa gospel of the grace of God, ay sa langit pupunta. Papaano? Sa pamagitan ng caught-up or rapture. Okay? Yung sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4, start reading sa 14 hanggang 17. Sige, rapture. 1 Thessalonians 4, Ay, 4. start sa 14 hanggang 17. For if we believe that Jesus died and rose again, even so then also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the upcoming the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Alright, so ibig sabihin, lahat ng mga believers ngayon, naniniwala under this present time, under the But Now program, ang destination sa heaven. Yung under the Time Pass program, ang destination nila hindi sa heaven. Okay, hindi po yan pangako sa kanila, dito lang sila sa earth. Kaya ang Panginoon pupunta dito para maghari sa bayang Israel. Pero yung mga believers under this present time, naniniwala sa gospel of the grace of God, ang destination sa heaven, ang ating citizenship sa heaven. Pero after the cut-up, ibabalik po sa Israel yung hindi natapos nilang program. Kaya yung Israel, pag nangyari ang cut-up or rapture, yung Israel babalik sa dating estado.
At saka yung Gentiles babalik doon sa dating estado nila. So hiwalay ulit ang Israel at saka Gentiles. Ngayon, ang maiwan sa rapture or caught up ay makakaranas ng 7 years Great Tribulation. 7 years Great Tribulation. At ang good news para dito sa mga Israel, ibabalik yung kanilang program. So ang maging kawawa yung mga Gentiles dahil ang programa babalik sa Israel. So ang salvation ay sa Israel na naman. Pakibasa yung Romans muna tayo, 11:26 to 27. Ibabalik sa Israel yung dating program. Sige. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins. So, ang mangyari po, pagkatapos ng caught up, rapture, balik na sa Israel yung program. Kasi dito sa verse 25, sa Romans 11:25, dito po, kung makumpleto ang bilang ng mga hintel na naniniwala, pag nakumpleto ang bilang ng mga hintel na naniniwala under this program, mag-close yung program, pupunta na sa langit lahat ang mga grace believers. Pakibasa yung verse 25. For I would not grant that ye should be ignorant of his mysteries, lest ye should be wise in your own conceit, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles be come. So pag nakumpleto yung bilang ng mga hintel, tapos na yung program. Caught up. Okay? Pag nakumpleto yung bilang, mayroon lang pong bilang. Ang mga hintel na maniniwala sa time na ito, and then mag-close na yung program, aakyat na lahat ang mga believers ngayon, yung tinatawag na body of Christ. Okay? Yung mga grace believers, tinatawag na body of Christ. Okay? Sa panahon ngayon, ay aakyat na po doon sa langit. Kasi, tandaan po natin mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang salvation ay nasa hintel. Wala sa Israel. Ang salvation ngayon, nasa mga Gentiles. Pakibasa po yung Acts 28:28. Acts 28:28, patunay na ang kaligtasan ngayon wala sa Israel, nasa ating mga hintel. Be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it. Okay, the salvation of God is sent unto the Gentiles, nasa atin. Wala na po sa mga Israel. Ang salvation ay ibinigay sa mga hintel, pero pag nakumpleto ang bilang ng mga hintel, yung salvation ibabalik sa kanila. Okay? Ibabalik sa Israel yung kaligtasan. Pero sa panahon ngayon, ang salvation offered na sa atin po, mga hintel, mga kapatid. Kaya kailangan po talaga na seryosuhin natin, dahil pag hindi makakasama doon sa rapture or caught up, maiiwan at makakaranas ng 7 years Great Tribulation. Sa puntong ito, mahihirapan po ang mga Gentiles dahil ang salvation sa Israel ibabalik. Idagdag niyo po yung Romans chapter 9, verse 27. Romans 9:27. Isaiah also prayed concerning Israel, thou the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. So, a remnant shall be saved. Israelites. Okay? Ngayon, pagkatapos ng 7 years, kasi 7 years lang ito, yun na po yung second coming ng Panginoon. Second coming. Ang rapture sa second coming, hindi parehas ha. Second coming, ito yung first coming nung nandito si Kristo sa lupa. Ang second coming, na bababa mismo si Jesus dito sa lupa after 7 years Great Tribulation. Pakibasa yung Mateo 24:29 to 31, na after ng Great Tribulation,
siya'y babalik. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he shall send his angel with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Okay. So, babalik ang Panginoong Isus after 7 years Great Tribulation. Yan po yung tinatawag na second coming. Ito yung first coming. Ito yung second coming. Yung rapture, hindi kasama ha. Kasi ito po yung mystery. Okay, ito po yung mystery. Ang Panginoong Isus ay dito lang siya sa taas lang siya. Kumbaga si Jesus dito lang, sasalubong yung mga believers ngayon, dito sa alapaap, and then forever with the Lord. Forever na doon sa heaven. Ngayon, after sa 7 years Great Tribulation, babalik ang Panginoon. Yun yung second coming. So sa kanyang pagbabalik, doon po i-establish yung kingdom. Maghahari po ang Panginoon 1,000 years sa bayang Israel. So matutupad po ang propesiya na si Kristo ay maghahari sa Israel. Babalik siya for the second time after the 7 years Great Tribulation. Ibig sabihin, ang mga Israel, inaantay nila yung second coming. Ang mga Greek believers ngayon, inaantay yung rapture. Okay? Magkaiba ang second coming at saka yung rapture. Ang rapture only for the church, the body of Christ. But now, under ages to come naman po yung second coming. Yung first coming under the time past. Second coming, ages to come. Ang rapture under the but now. So ang Panginoon, babalik siya at si Antikristo ay kanyang itatapon naman sa lake of fire. Ayon sa Revelation 19. Verse 19 to 20. Okay, pakibasa. Revelation 19, 19 to 20. And I saw the Sige. 19, 18. Ano 19. 19? Chapter 19, 19 hanggang 20. And I saw the beast, and their armies. Sige. And I saw the beast, and the kings of the earth and their armies gathered together to make war against him that sat on the horse and against his army. And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which they deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. So si Antichrist ay itatapon na sa lake of fire. And then si Satanas, huhulihin din. Habang maghahari ang Panginoon 1,000 years, si Satanas, ikukulong din si Satan dito sa ilalim. Bottomless pit. 1,000 years din siya dito. Ayon sa Revelation 21 and 2. Sige, para hindi na siya makapag-deceive. Ikukulong siya ng 1,000 years si Satanas. And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, that old serpent which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. Okay, 1,000 years si Satanas ikukulong. Pero after 1,000 years, si Satanas ay pakawalan. Pero marami siyang ma-deceive. Revelation 20, 7 and 10. 7 and to 10. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, and shall go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of the whom is as the sand of the sea.
where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Okay. So, ano pong mangyari pag pinakawalan si Satanas? Marami siyang ma-deceive, di ba? Then, si Satanas, itatapon na siya finally sa lake of fire. Kung saan nandoon yung mga si Antichrist and false prophets. Then, yung mga unbelievers, after 1,000 years reign ng Panginoon, bubuhayin din sila, pero itatapon lang din sa lake of fire. Yung mga unbelievers, ang pangalan nila ay wala doon sa Book of Life, itatapon sa lake of fire. Pakibasa po, Revelation 20:11 to 15. Sige. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the book were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Okay, so lahat ng unbelievers pala ay hindi nakasulat ang pangalan nila sa Book of Life. Saan sila pupunta? Sa Lake of Fire. Okay? Ang tanong, paano ba ma-register? Paano ba maisulat ang pangalan ng isang tao? Dapat maniwala siya sa Ebanghelyo. Dapat maniwala sa Gospel of the Grace of God, Gospel tungkol sa ginawa ng Panginoon sa cross, at yun ang Gospel sa panahon natin ngayon. Pag yun ay paniniwalaan, siya po ay silyuhan. Ang kanyang siya mismo ay sisilyuhan ng banal na espiritu ayon sa Ephesians 1:13. So kailangan po maniwala sa Ebanghelyo ito. Iisa lang ang Ebanghelyo ngayon, the Gospel of Grace. Ang Gospel of Kingdom ay nag-stop po ito. Ito tuloy after the rapture. Pero ang gospel ngayon ay grace, hindi po kingdom gospel. Okay, Ephesians 1:13. In whom ye also trusted after that ye heard that word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Okay, so yun po, sisilyuhan ang mga naniniwala. Anong gospel? Gospel of grace. Tandaan po natin ang gospel po ngayon para ang destination mo ay mabago, papuntang langit, instead na ang destination natin supposed to be ay doon sa lake of fire. Pero nung tayo maniwala sa gospel of grace, ang destination papunta na po sa langit, hindi na po sa lake of fire. Ngayon, ang Panginoon po ay mag-create ng new heaven. Mag-create siya ng new heaven at saka new earth. Ito po yung mag-exist hanggang eternity. Kasi yung mundo natin magugunaw po ito. So ang Panginoon create ng new heaven and new earth. Ano bang nangyari sa old creation? Pakibasa. 2 Peter chapter 3, 10 to 13. Dito po malaman natin anong mangyari sa mundo natin. 2 Peter 3, 10 hanggang 13. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with a fervent heat, and the earth also and the works that are therein shall be burned up. Seeing then that all these things shall be dissolved, that what manner of person ought ye to be in all holy conversation and godliness, looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless,
His promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Okay. So, ang nangyari po sa all creation, nawala na. Nagunaw na po, wala na, totally. Kaya ang Panginoon, nag-create ng new heaven and new earth. Sino po ang pupunta sa heaven? Yung mga believers ngayon. Bakit? Ang citizenship ng mga believers ngayon sa heaven. Sino po yung pupunta sa earth? Kasi nilikha din. Yung mga pinangakuhan dito sa earth. Yung mga kingdom believers, particular Israelites, and then yung may mga na-proselytes na mga Gentiles, sila po ay manirahan dito sa new earth, sa new heaven, yung mga believers ngayon. Okay? So, paano aralin ang Bible? We must rightly divide the word of truth. Dapat alam natin ano yung mga books na naka-address para sa atin. Yung sulat ni Apostle Paul. Bakit? Siya yung apostol natin. Ang sulat ni Apostle Paul, doon natin matatagpuan yung instruction para sa church, the body of Christ, from Romans to Philemon. Hebrews to Revelation, ito'y naka-address sa Israel. Matthew, Mark, Luke, and John, naka-address sa Israel. Genesis to the book of Malachi, address sa Israel. Bakit? Tayo po ay nagiging part sa programa ng tinawag si Apostol Pablo at sa kanya inireveal ang mystery program tungkol po sa ginawa ng Panginoon sa cross. So ang mensahe ko dito tungkol sa cross. Ang mensahe po dito sa time ng mga apostles tungkol sa paghahari ng Panginoon. Magkakaiba po yun mga kapatid. Ang gospel under the time past, under the but now. Gospel of the kingdom, iba sa grace gospel. Okay? So ang Bible natin, mayroong time past, but now, ages to come. So dapat po aralin ang Bible through right division. Yun po yung method para ang goal natin ay maging approved sa ating Panginoon. Hindi po yan pwedeng maghahalo. Law and grace, magkaiba. Magkaiba ang law and grace. Magkaiba ang ministry ng 12 apostol at kay Apostle Paul. Magkaiba ang prophecy sa mystery. Magkaiba ang earthly sa heavenly. Ang dami po nating dapat maunawaan. Ngayon, paano kung maipaghahalo? Hindi na po yan rightly dividing. Paano kung mag-mix? Hindi na po approve unto God. So dapat hindi paghahaluin ano yung time pass, ano yung Sabbath now, and then ages to come. Magkaroon ng problem po kung ipaghahalo-halo ang nilalaman ng Bible at ang kinin natin na sa atin din. Kaya how to study the Bible? We must rightly dividing the word of truth. Sana po marami tayong naunawaan sa umagang ito. Maraming salamat po. Ibigay ko sa isla. Tuloy mo po. Ayaw ka lang kapag